unahin natin yung shift and alpha. Yung gagamitin natin calculator is 570 ES Plus. Yan yung accepted sa mga board exams. Medyo kahawig niya lang din yung 991 ES Plus. Pares lang din sila ng layout. Kaya kung meron kang 991 or 70 ES, gagana to sa'yo. Okay, sa shift and alpha tayo. Kung mapapansin nyo sa calculator nyo may mga color coding. Dito sa shift, may brown color coding siya. Sa alpha, red. Makikita mo yun sa mga taas ng mga buttons. Ayan. Gaya nito. Ayan. Red. Yung mga variables natin, red din. Yun yung next ko ituturo. Paano nga ba mag-call ng variables? Paano mag-store ng mga value sa variables? So, kung mag-i-store ka, kunyari gusto mong mag-solve. Kunyari, store natin 1, 2, 3. Ayan. Meron tayong variables na 9 dito. A, B, C, D, E, F, X, Y, M. I-store natin siya sa A. Gagawin lang natin, shift, store, ito yung store, RCL, shift, store, tapos pindutin mo kung anong variable. A. Makikita mo dito, na-store na siya sa A. After nyan, pindutin mo lang yung on. Kung i-recall mo siya, pindutin mo lang yung alpha, tapos yung A. Para makita natin, pindot lang yung equals, ayan. Store na siya. Magagamit mo siya for example. Ayan, alpha A plus 100. Edi dapat 223 ang lalabas. Ayan, 223. Pwede mo siya gamitin sa lahat ng variables. Okay? So, marami kang options. A hanggang M. Balik tayo sa shift. Yung shift function, pwede mong gamitin sa iba't ibang function dito sa calculator. Meron tayong shift solve. Ayan, shift solve. Yan, pang solve yan ng mga variable na unknown. For example, kung hahanapin natin ang x sa isang equation, example lang, 10 plus alpha x. Ganun mo i-call, di ba? Yung variable. Tapos, pag magkakall ka naman ng equal sign, alpha, makikita mo yung color coding ulit. Sa taas ng button na calc, may equal doon. Pindot mo lang. Ayan, lalabas na siya. Then, sabihin natin kunwari 20 para madali lang. Dapat, ang lalabas dyan, 10, di ba? So, para maging 20 ang equation natin, shift, solve, sabi niya solve for x. Hindi ito yung sagot Ito yung previous na sinif solve mo. Napapakita ko sa inyo mamaya. Shift solve, tapos lalabas siya, solve for x. Tatanungin niya kung isosolve ba yung x. Ang yes lang dyan is yung equals. Yan, pindot mo yung equals. Yan, lalabas na yung sagot. X equals 10. Kaya nung sinabi ko kanina, yung unang lumabas dun is yung previous na sinif solve mo. Tignan natin ulit. Shift solve. Ayan, di ba? Lalabas siya. Okay. After dun, meron din tayong improper fraction. Meron din tayong square root. Pwede mong gawing cube root. Pero kung gusto mo, square root agad, ang gamitin mo na is ito. Di mo kailangan mag-shift kasi andito siya sa button mismo. Ayan. Kung gusto mo cube root agad, pindot mo yung shift. Andito yung cube root. So, kayo na mag-explore niyan. Makikita nyo naman yung color coding. Ayan. Nandyan lahat. Next, improper fraction to decimal and vice versa. Yung improper fraction to decimal, pakita ko na lang yung example. So, gagawa tayo. 1 half. 3 and 1 half. Ayan. Equals mo, 3 halves. Then, kung gusto mong makita yung decimal, pindot mo lang tong SD. Wala kang kailangan i-shift or i-alpha.
Kasi nandun siya mismo sa button. Pwede mong diretso yung pindot yan. Ayan. 1.5. Gusto mo ibalik, pindot mo lang yan. Ayun, yung improper fraction to decimal, mahalaga yan kasi yung ibang instructor na nagpapasolve, gusto nila decimal, gusto rin nila minsan fraction. Or kung fraction yung sinusolve mo, tapos decimal yung lumabas sa calculator mo, hindi mo na alam yung gagawin mo, yan, pindutin mo lang yung SD. Makikita mo na yung gusto mong sagot. Depende sa subject nyo kung ang gustong sagot radian mode or degree mode, dito nyo lang yan i-access. Punta kayo sa setup, ayan, shift, dun sa setup, punta nyo yung button, ayan, may deg, tapos rad. Para makita nyo kung naging degree ba siya or rad or radians. Pag pindot nyo yan, 4, ayun yung mga numbers niya, yun yung code niya, dito nyo rin pipindutin. Kung gusto nyo mag-degrees, ayan, 3, makita nyo dito naka-degree yung scientific calculator nyo. Kung gusto nyo naman mag-rad, 4, ayan, magre-radian siya. Next, yung modes. Ito, marami kang mahalagang engineering subjects na gagamit nito. Lalo na, ito yung gamit na gamit mo pagdating sa board exam, kung engineering ka man. Para i-access yan, dun lang tayo sa mode. Di kailangan mag-shift kasi ito yung pipindutin natin, mode. Mode, ayan. 1 to 8 siya. Depende sa isosolve nyo, mayroong stat, table, may matrix, base n, yan yung mga decimal, hexadecimal, binary, mga ganun, yan yung base n. Meron din tayong complex numbers, yan yung may imaginary. Itong imaginary na to. Yan yung complex numbers. Tapos, trigonometric functions. Ayan, nakikita nyo na. Sine, cosine, tangent. May inverse sine, inverse cosine, inverse tangent. Yan nyo lang i-call. Ayan, sine 90. 1 na siya. Ayan. Cosine 90. Dapat 0 yan. 0. Ayan. Okay, sa scientific notations naman. Kung familiar kayo sa mga gantong notation, kunwari, times 10 raised to 6. Ayan. Micro yan. Ayan. Itong times 10 raised to 6, ibig sabihin lang yan, i-move mo yung decimal to the right. Ayan. Ng 6 na beses. 6 na beses. Kung dun sa 15, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito yung decimal yan. Hindi lang pinapakita kasi after ng decimal, zeros na rin. Kung gusto nyo i-move yung decimal to the left, kasi sabi nung instructor nyo, i-scientific notation daw, i-shift nyo lang. Kung may nakikita kayong arrow dito, shift, pupuntang left. Ayan. Ayan. Gusto ko rin pala i-share yung ans. Para kung gusto nyo recall, nakalimutan yung answer nyo, tapos na-equals nyo na, or na-on nyo, or napindot nyo tong off, pwede nyong pindutin yung ans. Ayan. Lalabas siya. Previous answer mo. Para din siyang variable, di ba? Kasi ini-store niya lang yung last na kinalculate mo. Conversions. Conversions, isa rin sa pinakamahalaga. Yung conversions natin, makikita nyo sa likod ng cover ng calculator nyo. May papel na, may sticker na nakadikit dun. Nakalista yung mga conversions. Para access yung conversions, ayan. Conv, makikita mo, shift, kakulay niya, shift, convert. Ask niya kung anong conversion ang gusto mo. May code doon. Tignan natin. Ito. Ayan, o. Inch to centimeter. Yard to meters. Nautical mile to meter. Ayan, andyan lahat. Meron ding gases. Kunyari, gagamitin natin yung inch. Paano ba gamitin? 0, 1. Inch to centimeter. Ilan ang centimeter sa isang inch? Gusto nyo malaman, nakalimutan nyo. Lagay nyo lang dyan, 1.
Tapos, i-convert nyo ng centimeter yan. Ayan. Fraction yung lumabas. Paano gawing decimal? Yan. Pindot lang yung SD. 2.54. Okay. Constants naman. Ayan. Shift 7. Const. Dito yung table. Ayan. May mga constants na ang kadalasang ginagamit dito. Ayan. Gravity. Kung i-call mo, tingin ka lang sa table mo. Kunyari, kailangan mo yung gravity, 35. Suggest ko, i-memorize nyo na mga common na ginagamit. Yan, 35 for gravity. 35. Yan, lalabas siya. Calls nyo lang yan. Makikita nyo. 9.8. Okay, sana naging familiar kayo kahit pa paano sa calculator nyo. Good luck sa mga courses. Ayun. Pag nakalimutan nyo, syempre, pwede kayong bumalik dito sa video na to. Basta tandaan nyo, pinakamalaga dyan, ulitin lang. Gamitin yung calculator. Tapos magiging second nature na yan. Pag graduate nyo, burado na lahat ng mga numbers dyan. Yung, pag may trigonometry kayo, ubos na yung sine, cosine, tan din. Pero kahit hindi nyo na makita, memorize nyo na yung calculator nyo sa sobrang gamit nyo. So, good luck. See you on the next video na lang.